Tunay na plano ni BBM, Jinggoy Estrada kinasuhan na ng ombudsman. BBM dinumog sa Japan. Hello everyone, ako ang Butterfly PH at andito tayo ngayon para mag-comment, mag-react at magbigay ng opinion sa mga issue ng lipunan. Nag-vlog tayo dahil bias ang media. Ito na nga mga kabaday, BBM dinumog sa Japan. Dinumog nga ba? Tingnan natin ang videong ito. Ang Filipino community sa Japan para iparating ang kanilang hinaing sa kasalukuyang Philippine government. Itinaon ang peaceful protest dahil nasa Japan ngayon si PBBM. Si Kaisa ito magbabalita. Mga issue ng flood control projects at panawagan para sa transparency ang pangunahing agenda ng isang lawful assembly na inorganisa ng ilang Filipino groups dito sa Japan. Isinagawa ang aktibidad kasunod ng pagdating ni Pangulong Marcos Jr. para sa isang official visit. Hindi pinalagpas ng mga Pinoy sa Tokyo ang pagkakataon para iparating ang kanilang galit sa pamahalaan ng Pilipinas, lalo pat nasa Japan ngayon si Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa isang 4-day state visit. Sa peaceful protest, kinontra ng Filipino community ang napabalitang pagsusulong ng Constitutional Assembly o CONAS para sa term extension ng kasalukuyang administrasyon, bagay na naunang inilahad ni Senator Amy Marcos. Sinisingil din ng mga Pinoy ang resulta ng flood control investigation. Karamihan kasi sa mga dumalo sa mapayapang protesta ay mula sa mga lugar sa Pilipinas kung saan palpak ang flood control projects. Sobra na po, BBM. Ang flood control na ninanakaw nyo, ibalik nyo na po. Sobra-sobra na po ang paghihirap. Marami na pong namatay. Ikinababahala rin ng mga Pinoy ang pagbabalik ng illegal na droga sa Pilipinas. Hindi raw kasi malakas ang anti-drug efforts ng Marcos Jr. government. Ang legacy ni tatay, no drugs, no corrupt, pero lahat binalik mo lahat yan ngayon. Sobrang paghihirap na ng bansa. Stress na po kami dito sa Japan dahil nagpapadala po kami ng pera sa Pilipinas at walang nangyayari. Ichi Fujiki, mas marami ng mga Hapon ngayon ang nakakaalam sa tinawag niyang political persecution kay dating Pangulong Duterte. Si Duterte, we are giving a lot of information in different direction. So probably the government will hear about that. And so they are now trying to hear more than before. So this humanitarian ground, yes, his age is very advanced and also physically it's getting worse than before. So we need to save him in some way. patuloy din ang panawagan ni Mr. Fujiki sa ICC na pagbigyan ng hiling na interim release ni FPRD at dalhin ito sa Japan para magpagamot. Magpapatuloy rin daw ito na makipagtulungan sa Filipino community sa Japan para ipaabot sa gabinete, mga mambabatas at sa mismong Prime Minister ng Japan ang kaso ni FPRD. I have been talking with some of the politicians about this issue, and they are very much interested to hear about the issue. Nga mga kababayan, ang mga reaksyon ng ating mga kababayan dyan sa Japan na tumating si BBM. Na-feel ko si ate nagsabi na andito kami sa abroad, nagpapadala pero walang nangyari. Syempre, ang dami na talagang na-stress sa mga nangyari sa Pilipinas na siguro sa kanila gusto na siguro mag for good. At gusto din namin syempre makita mga kababayan na may mangyayaring maganda sa Pilipinas. Yung feel din namin ba nasa kagaya kung saan kami ngayon. Gano'n na maganda, mapayapa, may improvement dahil hindi kurakot ang mga namamahala. Siyempre mga kabaday, we pray din kami na sana maging maganda na ang Pilipinas. Dahil gusto din namin makita na nag-improve na ang Pilipinas. At ayaw din namin mga kabaday na dito na lang kami sa abroad magtrabaho habang buhay. Gusto din namin umuwi. Kaso, ganyan nga ang nangyari sa Pilipinas. So, mga kabaday, dito na naman tayo. Jinggoy Estrada, may kaso na sa ombudsman. Panoorin natin ang video na ito. Formal nang sinampahan si Senador Jinggoy Estrada ng plunder at kasong graft sa Sandigan Bayan kaugnay sa anomalyang proyekto sa flood control. Our office found probable cause to indict the principal respondents for plunder under Republic Act 7080 in violations of Section 3E of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act under Republic Act number 3019. Pinangunahan ni Assistant Ombudsman Miko Clavano ang pagsasampa ng kaso kasama sa mga inireklamo si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at ilang local engineering officials mula sa National Capital Region. Charged alongside Senator Estrada and former Secretary Bunuan are local engineering officials from the National Capital Region. Assistant District Engineer Benril Cesar S. Cortuna and District Engineers Manny B. Bulusan and Arturo L. Gonzalez Jr. Sa isang pulong balitaan sinabi ni Clavano kung saan nag-ugat ang kanilang kasong isinampa sa mga nabanggit na individual. The cases stem from an intricate mechanism involving illegal budgetary insertions and project allocations within the DPWH infrastructure portfolio for fiscal year 2025. Our evaluation shows that substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined commission fees or kickbacks. Hindi naman Yun na nga. Hindi ko maintindihan yung allocation nila mga kapatid sa mga Senado. Una, si Risa Hontiveros may
allocation, okay lang daw. Pero ngayon, si Senator Jinggoy o mga ibang mga senator ay kakasuhan dahil hindi daw pwede. O di ba, nagtataka ka mga kabaday. Iniisa-isa na nga no, ng administrasyon na ito ang mga senador ng majority. Ito talaga mga kabaday no. Susunod daw niyan si Senator Joel Villanueva. May kaso na si Chis Escudero. Yun nga, alam nyo mga kabaday, tingnan nyo to Yung kaso ni Senator Chis Escudero, magtataka ka mga kabaday no, itong si Sec Bernardo, DPWH Sec Bernardo dati is may sinabi niya to doon sa sa affidavit niya, may 1 billion daw siyang kickback. Tapos sinabi niya na ang mastermind daw are si Chis Escudero ngayon. Sinabi nga ni Chis Escudero mga kabaday na imposible naman na kung ako ang mastermind, bakit mas malaki pa ang nakuha nila kaysa sa akin? O, di ba? I-think niyo mga kabaday. Ang sakla pa dito mga kabaday, itong si Sec Bernardo ay nilagay sa witness protection program. Wow! Wala na siyang kaso mga kabaday. Nilagay na siya doon. Ang susunod yan mga kabaday, state witness na. Aray ko! Grabe naman talaga. Hindi mo maintindihan kung bakit ganyan. Yung may mga kasalanan ginawang nilagay sa witness protection program. Yung mga mga haka-haka na lang na sinabi nila tapos ngayon kinasuhan na nila. Ay aray ko, ano ba yung totoo? Kakalungkot talaga ang nangyari sa atin mga kabaday no, dahil iniisa-isa na nila ang mga majority ng Senado. Ito na nga yung plano ni BBM mga kabaday. Gusto niya talagang ma-convict si Inday VP Sara. Iniisa-isa na niya ang mga Senado, yung mga majority. Magtataka ka mga kabaday, bakit sa majority lang yung kinakasuhan? Walang minority. Sabi pa ni Ombudsman, may 7 pa daw na senador na kakasuhan. Grabe na talaga. Ayan na nga, gusto nila matanggal si Inday VP Sara, ma-convict ito. Gusto nila makuha ang majority sa Senado para ma-convict si Inday VP Sara. Tapos mga kabaday, dyan na ay papasok na yung plano nila na so lang election, pag-exterm si BBM. Grabe, nakakalungkot mga kabaday. Kapangyarihan talaga sila, makaginamit talaga nila ang kapangyarihan nila. Wala na talaga silang hiya mga kabaday, no? Siguro sa utak nila, hawak naman natin ang lahat. May pera naman tayo, di ba? Marami silang pera mga kabaday. Tingnan nyo, trilyon ng pera. Wala pa sa flood control May hindi natin alam kung saan yung sa ginto ba? Yung benenta na ginto, hindi natin alam yon kung saan. Sa agriculture, meron din. Talamak talaga ang pagnanakaw ng mga ito mga kabaday. Kaya nakakalungkot dahil kanya na nga, naiipit yung mga senador, tapos yung mga executive, legislative, dyan sa kamara, nagkampi-kampihan na. So, kahit man sa ganun mga kabaday, no, hindi tayo titigil na mag-pray mga kabaday. Kahit nakapangyarihan pa yan sila kabaday, may mas mahigit pa na kapangyarihan sa lahat kundi ang Panginoon. Kaya mag-pray tayo na mag-pray na sana ay matigil na ito at mabigyan ng hustisya ang Pilipinas dahil binaboy nila ang Pilipinas. At hanggang dito lang mga kabaday, ako ang inyong Badayfly PH. Please don't forget to subscribe my YouTube channel Badayfly PH. Ciao!